Oh. Lalakad lang naman eh. Naninigaw. Yan ang napakainsagutan sa pagitan nitong si Senate President Alan Peter Cayetano at nitong si DILG Secretary John Vic Remulla. Tahasang pamabastos sa institusyon ng Senado. Yan hong mapapanood natin dito sa video na to. Nagkainitan ho mga kababayan sa paghahain ng warrant laban dito kay Senator Jinggoy Estrada kaninang hapon sa Senado. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Panoorin ho natin ito kung paano binastos ng Executive Department ang Senado. Hindi na ho sila nakontento doon sa ginawa nila kay Senator Bato. Dito naman ho, ang pakiusap lang naman sa labas na ng Senado, huliin itong si Senator Jinggoy Estrada. Pero para ika nga, mapahiya nila ang institusyon ng Senado at mapakita dito sa mga senador na to kung sino nga ba ang siga ngayong mga panahon na to, kailangan ho yan gawin ng ating DILG ng ating mga otoridad. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin. Okay na usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng sinabi. Here. Meron nung silang meron nung gustong i-prove na point itong si DILG Secretary na kung saan kaya nilang gawin yung gusto nilang mangyari. Kaya nilang gawin yung gusto nilang gawin sa loob ng Senado. Walang makakapigil sa kanila. Walang tradisyon, walang kung ano man. Pagka sinabi nilang aarestuhin nila yung gusto nilang arestuhin, gagawin ho nila yan. Ito, ulitin ho natin mga kababayan. Usapan natin sa labas. Meron na ho palang usapan sa labas eh. Okay na usapan natin. Okay na usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng sinabi. We will walk. We cannot. Simple lang lalabas lang kayo ng Senado. Ilalabas lang itong si Senator Jinggoy Estrada tapos na usapan. Anong iniiyak-iyak nito si John Vic Remulla? Okay, para sa mga natin, mga taga-AFP, PNP, okay lang to? Okay lang to, ganito? Oh. You cannot. No. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, Kahit sa panahon ni Cory, hindi daw nangyari. did not allow. We are ready. We're going to walk him out. We can arrest him right outside the gate. He is voluntary. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No. Don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. Bastusan ho ito. Bastusan na to. Ito talaga ang tahasang pambabastos sa institusyon ng Senado. Ito hindi nangyari sa nakalipas na panahon. Hindi ho nangyari ito. Pero dahil nga meron silang gustong i-prove na point na matigas kami ang siga dito. Kaya gagawin namin to kahit na hindi pa nangyari to sa kasaysayan ng Pilipinas. Bababuyin namin, babastusin namin ang Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Yun eh. Di ba? Sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano, babastusin namin ang Senado. Wala kayong magagawa. Gagawin namin ang gusto namin gawin sa Senado. Ganon kasimple. Simple lang ang gusto nila mangyari. Ilabas natin si itong si Senator Jinggoy, doon yung siya arestuin. Tapos ang usapan. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory. Ang kaso, rebellion. Grabe, rebellion pa ho yun. Rebellion ho yun. Oh. Anong ginawa? They walk out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Anong mahirap? Let's walk. Let's walk. Lalakad lang naman eh. Sir, right? Sir! You, sir! Naninigaw. Sinisigawan lang. SP Cayetano, sinisigawan ka ng DILG oh. Executive yan. Sir, this is the last person not for me. Hindi nakatakas. Kayo na nga nagsabi, wala kayo doon para arestuin si Bato eh. That's not for me. That's for the Senate, sir. That's for the Senate. Sir, in all respect, allow us to. Sir, pumayag ka na. Bastusan ho yan, bastusan. Pumayag ka na. Right outside the room. Pumayag na pala kanina eh. Pumayag ka na kanina eh. Pambihira ho. Nakita niyo naman ho mga kababayan kung anong klaseng kabastusan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Di ba?
Oo, meron kasaysayan si Jinggoy. Meron siyang madilim na nakaraan pagdating sa mga ganyang klaseng usapin. Pero dito sa isa na to, siya ho kasi ang pinaka easy target na paratangan, akusahan ng mga ganyang klaseng problema. At madaling kumagat yan sa mainstream media, di ba? Sino kaagad na pinakulong at tinakusahan? Si Bong Revilla, kasi nga hindi siya senador ngayong mga panahon na to, napakadali nun para sa kanila. Pero itong isa na to, sitting senator, pero ganun din ho mga kababayan. Lahat ng kabastusan, lahat ng kawalangyaan gagawin ho talaga ng administrasyon na to para ma-prove lang nila yung point nila na ngayong mga panahon na to, kami ang siga, walang makakakana sa amin. Di ba? Simple lang ilabas lang natin sa Senado tapos na usapan. Doon nyo siya pusasan, doon nyo siya isakay sa van, basahan ng kanyang Miranda rights o kung ano man. Loob na Senado yan. Utos, hindi naman ako maniniwala na si John Vic Remulla gagawin niya yan. Na-trip niya lang. Hindi gagawin ni John Vic Remulla, na-trip niya yan. Mapunta siya sa ganyang ang tawag dito, sa ganyang sitwasyon na kung saan talagang makikipagsigawan siya at sisigawan niya Senate President of the Philippines. Pangatlo sa pinakamataas na pagdating sa line of succession, pangatlo ho yan pagkatapos ng Vice Presidente. Ganyan lang hong sigawan nitong si John Vic Remulla. Okay? Natin sa labas. No, lipat na ho tayo. Dito na ho tayo sa press con, ha? Nagpunta na daw ho sa Senado ang kampo nitong si Vice President Sara Duterte. Masaya ho yung mga taga-minority ngayon dahil isa sa mga taga-majority arestado na. Nabawasan ng isa yung mga taga-majority. Pero base sa ginagawa nilang kababuyan na to sa Senado, sa tingin niyo ho ba merong lilipat from majority papunta minority kung ganito kaduming maglaro itong mga walang yang to? Di ba? Wala man lamang panigurado, wala tayong makikitang tatayo dyan sa mga minority na yan para sabihin na SILG doon na sa labas, protektahan natin ang integridad ng Senado. Hindi yun nila gagawin yan. Bakit? Sang-ayon sa naratibo nila yan na pagka si Alan Peter Cayetano ang SP, talagang mababalahura ang integridad ng Senado kaya dapat siyang palitan. Pero sino ang gumagawa ng mga ganyang klaseng kabalbalan? Diba? Meron ng usapan na sa labas aarestuhin pero pinagpipilitan para magkaroon ng komisyon, para mapag-usapan at para makita na talagang binababoy ang institusyon ng Senado at ang mapagbibintangan ay ang majority. Nakuha niyo ba mga kababayan kung paano yung paglalaro nila pagdating sa naratibo nitong mga politiko na to? Kaya kung di ho kayo matinik, talagang madadala ho kayo sa mga kalokohan nitong mga individual na to. Dumating na ho ang defense team dyan sa Senado. Panuurin ho natin itong mga kababayan. Attorney Michael Poa, yan o, may daladalang maleta. Yan na ba yun? Pambihira naman, sir. Ayun o. Pagka-attorney Michael Poa yan, di ba? Pagka-attorney Michael Poa yan. Mabigat ho ito. Matindi ho ito. Ayan o, pagdating ho yan ng defense team sa Senado.
Ngayon ako kasing araw matatapos yung palugit. Ay eto na ho, magpe-press con na ho tayo. Sit nurse. Pwede tayo sit nurse. Takasan ho natin. Carlo Peter Basa, Attorney David Dola, Attorney Mendoza, well, Attorney Carol Leo. So, we just wanted to officially say that the Vice President of the Council has filed her answer a few minutes ago before the Senate, sitting as a court. Basically, this is without Grabe no, ibang klase ho itong administrasyon na to. Talagang binaboy ho nila ang mga institusyon ng ating bansa. Mga sangay ng pamahalaan, hindi ho talaga nila pinalampas. Kanino ho kaya utos yun? Ako naniniwala ako, hindi ang gagawin ni John Vic Remulla na trip niya lang. Meron ho talaga nag-utos yan. Di ba? Meron ho talaga, sino? Si Boying, si Butod, si Kokak, yung adik. this, of course, depending. Suportado, suportado natin itong si Senator Jinggoy. And alam ang tanong nyo is ano yung laman ng answer. So, I can only talk about it in broad strokes. We don't want to discuss the details. But the answer sets forth basically the defenses of the Vice President, as well as, of course, yung mga nakita natin constitutional infirmities, moral defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations dapat sa ating Vice Presidente. Sa ngayon po, humingi na natin po namin sa inyo sa mga networks, lalo na hindi po muna kami magpapanggap ng mga interviews at such time as the trial begins. Kasi we also want to respect the Senate and according to the rules, the impeachment rules of the Senate, in fact, under paragraph 18, nagbabawalan po ang mga parties to discuss yung merits ng kaso public. So kami naman po, susunod lang po kami. At pupapaunak naman po kami lalo na sa trial. In fact, si Attorney Vidluan and si Attorney Narcasa will be helping me with spokesperson duties para po lahat na pagbigyan. At from day to day, pupapaunak naman kami ng interview para po maintindihan ang ating mga kababayan kung ano yung mga nagaganap sa bawat araw-araw ng trial. But sa ngayon po, talagang, I guess, pasensya na po talaga, hindi muna kami interview whether it's print or sa networks. Attorney, ano po yung prayer ng kampo ni Bibi Sara sa Senate impeachment? Well, of course, first and foremost, gusto natin ay sana ma-dismiss itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating business. So with that, I think I just want to make this as informal as possible. Hindi naman the formal press. So siguro po kung meron pa yung mga tanong, hindi po na kami tanongin. Attorney, kumusta na po si Vice President Sara? Okay naman po siya. Business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuhay yung legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin, na-anticipate natin kung impeachment laban sa kanya. In fact, first round last year. So talagang binuhay niya itong defense team. Sa ganun, kahit may impeachment, ay hindi po na-hamper o hindi titigil yung trabaho ng ating Vice President. Attorney, yung pag-aahain niyo po ng sagot dito sa Senate impeachment court, ano po naging role ng Vice President? Tinutukan po ba niya yung bawat sagot dito kasama kayo sa discussion? Definitely po, definitely. Ang isang answer lang, kami naman po ay mga abogado lamang. So, kung ano man isusulat namin doon, dapat talaga yung galing sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng mga sulat po, ay masaan ng mga depensa para sa kanya. Ngayon po, I just wanted to
We'd like to thank the media also for cooperating. So I just wanted to take the opportunity on behalf of the defense team and of course on behalf of the Vice President to also thank the Senate po, no? Kasi naging napaka-orderly itong pagpapile namin ng aming answer. So, hindi po ba po kayo ng answer ay hindi nagpapasakot po kayo ang account ng Vice President sa impeachment? Tinatanggap po Well, that is without prejudice, of course, doon sa ating Supreme Court petition. Hindi naman po kasi incompatible yan. No? Maaari namang, sa ngayon, alam naman natin, hindi naman naglabas ng TRO, for example, ng Supreme Court, talaga namang maaari magpatuloy itong proceedings. At kami naman po ay magpa-participate. But again, our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Summary, sir, pwede malaman ng summary yung gusto niyo answer? Actually, ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice proceedings. No? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin, no, sa aming answer at maliban doon, in-address din namin, no, yung bawat article. Yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto niyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo na material at makita niyo naman po kung ano yung basically the gist ng naging sagot. It's, well, the nomenclature is it's an answer, but obviously our answer is being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Kasama po ito sa meron kasamang plea para i-dismiss yung Yes, of course, it's always going to be one of our prayers, no? Dahil nga sa tingin namin, naging infirm yung may mga infirmities yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, na sabi ko nga, maliban doon, sumagot din kami on the substantive issues. Of course, kaya po kami nandito dahil yun nga, parating sinasabi kailan naharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung hinaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa Ano na lang pa-wait mo kasi baka gamitin yung Oh, well, the documents, dumami lang po yun dahil siyempre meron tayong mga annexes, no, mga attachments doon sa ating answer, kaya po marami yun. But the answer itself is around 50 pages, no? Kasama na dyan yung signature pages. So, nasa ganun lang po yung answer natin. But, baka kasi magulat kayo, medyo nakamaleta nga. But that's because marami lang po talaga mga annexes. Copies, we had to give 5 copies as required by the impeachment court. Ito may ibang maleta according to documents lahat. Documents po, documents. Although wala na pong laman yan dahil na-file na po namin yung ating answer. Yung isa yung clarify lang parang malinaw, doon po sa answer ng pinatuloy, nandun na yung plea for the dismissal. Yes, that's one of the prayers, no? Sa answer namin na sinasabi namin meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence, no, against the Vice President by the way that sinasabi nga natin, and we have to reiterate yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints, and itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang, no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have filed an answer. So to us, this goes into basic tenets of due process. Magkakaroon po ba personally? Kung kinakailangan,
Sa ngayon, we don't really want to box ourselves in kung kailan, diba? Kasi parating yan yung tanong. But kung kinakailangan naman po, we'll have to see, that will have to be determined, no, to have on the developments of the proceedings. Ano yung pinag-concern, sir, na ebidensya na nakahanap lang sa committee na tapos nilabas actually ng Well, actually, lahat. Lahat ng mga lumabas. I'm sure you were following the hearings, no? So, AMLAC reports, for example, lahat yan, no? Wala naman yan hindi yan naka-attach sa original impeachment complaints. Pero ulitin, tapusin ko na itong Well, we raised an opposition and our objections basically on the admissibility of pieces of evidence. No? So, but we'll see. We'll see. Siyempre, ang ultimate prayer talaga namin ma-dismiss ang articles of impeachment. Tayo po kasi ay depensa, so tayo ay maghihintay muna. Of course, we have witnesses in mind, but as to the details, hintayin muna natin kasi ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin ma-determine kung ano ba yung kailangan natin i-presenta to rebut whatever they present. Pero are you convinced that the President will not be in the verdict based on your The Vice President, well, we are confident. It's more the proceedings that you are questioning? Well, not just the proceedings, ma'am. We question the proceedings, but we also, as part of our answer, talagang sinagot din natin yung substantive part, meaning the allegations themselves, no? So 4 articles of impeachment. Attorney, what specific are you asking for from the impeachment? As I said, ultimately, syempre, dismissal po, no, ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung mangyayari sa proceedings, and we will participate, and definitely we will abide by what is constitutionally permissible and the constitutional processes laid down. Attorney, sa kanila po ni Didi, ano yung mga kailangan sa isang sabi niyo po kung kinakailangan? Yeah, hintayin lang po natin yung development ng proceedings, no? No, it's not really the summons. It depends kasi kung ano yung takbo ng proceedings. I cannot tell you exactly kung ano yun, but tingnan muna natin paano tumakbo yung proceedings. Attorney, nakikita po yung calendar. Nakita ko, I don't know if that's official. May nakita lang ako sa SOCMED yata kanina. I don't know if that's official. But whatever is the official calendar, we will just abide by the calendar. Pero already doon pa sa mga senator natin sa Republican Of course, alam nyo, parati kong sinasabi, parati namin sinasabi sa defense team, we should always give the senator judges the benefit of the doubt. No? Although we have to admit, and we're not naive to the fact that impeachment is both a political and a legal process, we believe in political neutrality of the senator judges. So, kung meron mang partiality, huwag po muna natin kumbaga bigyan ng badge of any partiality ang kahit sinong senador, pro or anti, hindi ba? We have to give the senator judges a benefit of the doubt, and we submit to whatever happens in the impeachment. Given the pieces of evidence and how the procedural stuff that you're going through, can you consider that this can be a simple or shorter impeachment? Yes, because as far as we're concerned, we're very confident with our legal position. No? We are very confident that wala namang nagawang impeachable offense ang ating Vice Presidente. But these things will be traced out. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence. So, hindi natin alam, susunod lang tayo kung ano yung magiging schedule. No? But tayo, we are ready to confront all of these allegations. Well, again, I will just have to restate what I said earlier. We have raised what we saw or what we believe in as constitutional infirmities, defects in the procedure, and also the deficiency on the substantive aspect of these allegations. We feel that the allegations do not rise to the level of impeachable offenses against the Vice President. So, and for that, those are the grounds by which we think dismissal is warranted. But
like I said, let's see how things turn out. Basta tayo sa defense team, we are definitely ready to provide the Vice President with the best defense. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Ngayon, yun ho ang naging press con ng defense team nitong si VP Sara. Ngayon naman ho, rumekta ho tayo sa naging talakayan dyan sa saganang mamamayan. Dito kay Sir Jen at dito kay Sir, pangalan ito, Kuyang Benny Antiporda. Yan. Aha. May prove niya yung kanyang innocence Aha. bago siya makakalabas. Ganon. Ayun. Dahil plunder. Aha. Or, i-grant ng Sandigan Bayan na Pwede pala yun. magkaroon siya ng bail. Oho. Mamaya po, mayroon silang mga motion, mga petition. Sana i-grant ng bail itong si Senator Jinggoy Estrada. Sana makapag-bail itong si Senator Jinggoy, pero nakikita nating parang mahirap, pero sana mapagbigyan siya, no? Pero siyempre po, alam niyo naman, mga ganitong mga pangyayari, tututukan po natin yan. Hindi na po siya lumaban, mukhang kusa na po si Senador Jinggoy Estrada na hinarap yung mga arresting officer mula po sa PNP-CIDG, at siya naman pala ay nasa Senado. No, mula sa Senado, sa kanilang tanggapan ay bumaba na po siya para personal pong isuko ang kanyang sarili sa mga arresting officer. Yun po. Sabi nila, bakit siya mabilis sumuko samantalang Senador Bato de la Rosa nagkaroon pa ng konting tensyon? Di ba? Dahil yun, bulagaan yun eh. Bulagan. Yun, nabigla ba? Kaya nabulaga. Ayun. Kaya nagkaroon ng takbuhan, pulasan, di ba? Nagulat. At saka iba ata ang sitwasyon kasi Senador Bato, pag nahuli, mukhang rekta na eh. Pero Hindi. ito, Oo. ang nangyari dito is nagkaroon ng proper coordination. Yan. Kaya pag may proper coordination talaga, gaya ng sinasabi natin dito, nung una pa, walang mangyayaring ganyang pulasan, takbuhan, awayan, at higit sa lahat, putukan. Yun. Walang ganon. Dahil may Walang koordinasyon eh. Yun, kasi kung may koordinasyon, pwede naman sabihin, pwede bang tapusin nyo lang sesyon namin? Pagkatas sa sesyon, tsaka nyo hulihin. Pero sa Senador Bato, mukhang wala rin man talagang balak magpa-aresto. Kasi nga, iba ang kanyang sitwasyon kung kumpara kay Senador Jinggoy Estrada. Dahil ang sitwasyon niya, siya'y dadalhin sa dahig. Yun ang sa kanya eh. Oo. Na, nako, hindi ako sasama, hindi ako susuko dahil ako'y dadalhin sa Hague. Yan. Kung ako may magkakaso at ikukulong dito ako sa Pilipinas, yun yung nais niyang mangyari. Pero, siyempre, yung warrant niya ay galing Hague. Talagang doon siya dadalhin. Bagamat, ang reglamento dapat dyan, kung merong ganyan, ipipresenta mo pa rin sa local court natin. Maging ang ICC, ganoon din ang ina-advise eh. Nagtataka nga lang ako dito sa atin, bakit hindi yun ang ginagawa no? Pag hinuli, may nakaabang daw na sasakyang panghimpapawid para ituloy na siya agad sa dahig. Libre pa masahe pa yun. Mayroon ka pang entourage. Entourage pa yun. Si Senador Jinggoy Estrada po naman, iba ang kanyang sitwasyon. Siya po ay naharap sa kaso dito po sa atin at wala naman siya wala naman siyang kasong kinakaharap sa ICC. Dito po sa lilitisin at dito rin po sa makukulong, sa kung saan po magiging desisyon ng Sandigan Bayan. Kung siya ba isasama sa kanyang kosa na si Senador Bong Revilla, at kung saan din ho ang disposisyon na siya ay makulong. Pero kanina, bago ho siya sumuko, ay nagkaroon siya ng maikling press con eh. Pwede ba natin iparinig yun direct? Yung maikling press con ni Senador Jinggoy Estrada, bago po siya tuluyang sumama sa mga tauhan ng PNP-CIDG. Sige po, ayan. Napanood na ho natin yan Napanood na natin yung bahagi na yan dun sa video natin kanina. So hindi na ho natin papanoorin ulit. So yun po.
personal din pala silang sinundo no, ni Secretary John Vic Remulla. Vic Remulla. Ganyan din yung ginawa kay dating Senador Bong Revilla. Ano? Pero ikaw, Kuya Benny, matanong personal, ito kaya ay magpapahina sa paninindigan ng 13 senador na kasama sa majority group ni Senador Jingo Estrada? Well, of course, Itong pressure na ito, merong chilling effect din yan kahit paano. Sabihin mo man na buuan loob nung mga 13. kasama sa 13, may chilling effect yan. Sinampulan eh. Diba? O ngayon, Na parang sinabing seryoso kami, ha? Oo, dito naman makikita yung paninindigan ng prinsipyo nung natitirang ilan ba? Labing isa na lang. Labing isa, wala pa ba yung nawawala Bato, si tsaka Bato, labing isa. Jinggoy, oh. So makikita natin kung ano yung paninindigan. Well, meron kang makikita sa social media, sinasabi kasi na kapag lumabas pa yung warrant, no, dahil ang sinasabi rito, aasahan pa raw yung warrant tama, kay oo. Senator Joel Villanueva at may isa pa na hindi pinapangalanan, wherein ang sinasabi nga nila, malamang si dating Senate President Chis Escudero din yun. Yan, opo. Well, kung sakali mang lumabas yung warrant nila at maging siyam na lang, ang sinasabi nga naman nitong mga netizen natin, majority na raw yung minority. Well, mukhang mali po ata yung... Iba yung rules ng Senado Iba yung rules kasi. ng Senado. Ang rules ng Senado is, ilan yung total senator, Yan. at yun yung pagbabasihan kung mayorya ka o minorya. Yes. So, sukdo lang maging isa na lang. Oo. At si Alan Peter Cayetano na lang matitira. Na nakalaya, halimbawa lang. Oo. Hanggang Di ko hindi naman nagiging CBP. 13. Oo. At hanggang nakaluklok bilang senador, Oo. yung 13, abay hindi mo pwede sabing mayorya sila unless na matanggal na bilang senador yung mga nakulong, no? At ang mangyari ang Mabawasan talaga bilang. mabawasan no? talagang Oo. bilang na talagang sinasabing ang senador lang ng ating bansa ay 13, abay di majority yung 7, di ba? Yun Pero yung malabo sinasabi mangyari natin. sa ngayon yun. Oo, Opo, malabo yun. mangyari. So, wag ho tayong magpapaniwala dito po sa mga nababasa natin dahil yan po yung rules ng Senado. Well, Yes. alam naman natin, Hindi yan, halimbawa 3, nawala yung Bato, nakulong yung Jinggoy, halimbawa. So magiging bilang mo, siyam na lang. 11. 11. So 11-11, kulang. Maliban ng lumipat mula sa majority, ang dalawa. Basta't kailangang maka-13. Yan, opo. Kahit hindi sila present. Yan. Ano, ha? Kasi ganun po mangyayari. Pero meron kasing senaryo nakikita rin, paano daw kung magdeklara siya na na chairmanship vacant. Di ba? Kasi pwede, kasi dati ito, di ba, nung kay Senador Joel, nung kay dati SP Soto, nagdeklara siya ng all position vacant eh. Isinama pati Senate President. Isa ata sa agenda noon ay ideklara lang na vacant yung mga chairman ng bawat komite. Pero siyempre, debate yan. Magdidebate lang. Debate yan. Medyo Pero matagal na proseso pa rin yun. Ang sinasabi nga natin dito, sa mga nakikita nating sitwasyon ngayon, hindi malabong magkaroon talaga ng legislative crisis dito sa mga nangyayaring ito. Dahil nakita naman natin yung walkout na yun. Yun. No? Isa na yun, no? Simula na yun. Yung pagpasok sa Senado na nagkaroon naman ng putukan. Okay? Yung pagpasok sa Senado, nagkaroon ng arestuhan. So, nakikita na natin na talagang magulo na yung sitwasyon. At ang inaasahan ng taong bayan ngayon yung, di ba, noon kapag may nangyayari sa Senado, titigil, huhupa, uunahin muna yun sa taong bayan. Yes. Bago magkaroon ng panibagong problema, makikita mo na meron nang nagawa para sa taong bayan. Pero sa ngayon, wala Wala. Mukhang wala. No, ha? Mukhang wala. Kasi ngayon ay talagang dito sila nakafocus, ang mga mababatas natin. Well, ako naman sa tingin ko, sa pangyayari ito, baka lalo pa maging matibay, Kuya Benny, yung 13. Yes, dahil Diba? wala na Kumbaga, nandun na yung spotlight pero kung pinatining nila to, pinatahimik ng konti, at bago ginapang isa-isa't kausapin, ganun kasi ang Senado noon. Iniisa-isa yan. Kausapin, paliwanagan. Yan. Pakinggan daw natin. Sino to? Powa, Tony Powa.
Yan, si Atty. Poa, pakinggan natin. Hindi. Ano na ito? Impeachment ito. Ano ha? Lagay nyo kasi sa prompter para alam namin. Ano? Yung paki-advise. Alas 7 ng gabi ang deadline. Yeah. Matatapos ngayon yung 10 Yung kanilang calendar response. days. Yes. Yeah. Ano ha? 10 calendar days. At pagkatapos po nito, ay sasagot naman ang panig ng prosecution, bibigyan naman sila ng 5 araw na kanila pong pagtugon. Pagkatapos ng sagutan na yon, itatakda na po ng Senado, impeachment court, ang mga susunod na pangyayari. Yung hearing proper. Yung na hearing talaga. proper, kung mayroon pa man. Ano, marami pa pong pwedeng mangyari yan. Sinasagot lamang po ni Atty. Michael Poa ang mga katanungan ng mga kapatid namin sa profesyon na nandyan po sa Senado sa kasalukuyan. So, tumugon na po. Hindi na pinaabot yung alas 7, Kuya Benny, ha? Tumugon na po ang defense team ni BP Sara sa 10 calendar days na tumugon doon po sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Mamaya po, tutuloy natin ang ating talakayan. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating... Kuya Benny, ha? Yun, tuloy. Kung ito ay magpapatibay doon sa 13, hindi naman kaya ito'y magpahina naman doon sa 11? Sa punto na, ganito pala ang pwedeng mangyari sa amin in case na maharap din kami sa ganitong mga akusasyon. Well, diba? Parang, ang point ko lang nito, Kuya Benny, sa magkabilang panig, pwede ito merong chilling effect eh. Diba? Oo, magkabilang panig. Pero kung ako naman, yung nandoon sa minorya ngayon, Oo, yung 11. well, ano to, magiging president na to eh. Ganon? Oo, kumbaga, hindi lang ngayon, maaari sa mga susunod na administrasyon, pwede nang gawin kahit kanino. Wala bang So, katapusan ito? mawawala na talaga nung tinatawag natin na independence yung Senado. Mabigat yan kung ganon, ano ha? Kapag ganoon ang makikita dahil, well, kung titignan mo naman yung pinagmulan ng mga problemang yan, all about corruption. Yun na nga, ano ha? Oo, kahit anong sabihin mo, paano ka mananatiling 100% na malinis kung talagang hahanapan ka ng dumi? Di ba? Pwedeng gaya ng nangyayari ngayon kay Senator Marcoleta, hindi lang niya isinulat sa kanya salin, sinasabing plunder na yon. So, may mga ganyang sitwasyon. Yung pilit na pilit, ano? Yes, talagang, makikita natin na sa ating mga mambabatas ngayon, may chilling effect talaga yan. Hindi lang sa mataas na kapulungan, pati sa mababang kapulungan. Lalo na ron sa Kongreso. Totoo. Ayun nga ang binabanggit natin kasi ngayon ang Senado talagang may tuturing nilang oposisyon ng kasalukuyang administrasyon, no? Bagamat, noon pa man, ang ideal naman talaga, independyente talaga dapat ang Senado, Kuya Benny, no? Check and balance yan. Pero yung independyente na yon, taguri lang eh. Hindi naman talaga totoong independyente eh. Di ba? Well, masakit lang sabihin rubber stamp. Hindi naman rubber stamp. Mali naman siguro yun. Pero doon sa punto na, siyempre, kung ikaw presidente, gusto mo makakakampi din yung mga mababatas para yung mga priority bills mo maipasa. Yes. Di ba? Kailangan mo yun. Yan yung ibinibigay ng LEDAC na tinatawag dati. Legislative Executive Advisory Council. Na yung nagkakaroon ng regular na pagpupulong ang mga mambabatas at ang ating Pangulo. Pero ngayon, hindi na natin naririnig yun. Mukhang hindi ata na pagtutuunan ng pansin. Yes. Pero yun lang ang ating gusto sabihin sa pangyayaring ito na pag-aralan nyo rin po mabuti. At ang inaabangan nga ngayon, Kuya Benny, kasi alas 5, naalala mo ng Wednesday, bago nag-break, at nagkagulo, nag-walk out. Di ba, ang sabi ng Senate President Alan Peter Cayetano ay mag-resume ang session ngayong alas 5 ng hapon, Monday. At meron silang mga nabitin nabiting paksa. Una, yung amendments doon sa Senate rules. Yung tinatawag natin na online voting. Yan, na nabalam po yan, hindi natuloy. Iwan natin kung pagpapatuloy ngayon. Pangalawang issue na tatalakayin din po nila ngayon ay yung pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na ipinaubaya ito ni Senate President Alan Cayetano kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi. Ipinaubaya kay Senator Pia muna
yung at Blue Ribbon mismo. nagkaroon ng Subcommittee. subcommittee Yan. na si Senator Marcoleta naman ang pinagkakatiwalaan. No? Na sinabi naman ni dating Senate President Tito Soto na illegal daw. Hindi daw legal yun. Mali Hindi daw daw kasi legal dapat yun. daw dinatnan Yes. sa plenaryo. Well, yan po ngayon ang... Alam mo, sa kabilang banda, ito yung pinagkatalunan ng ating mga mababatas. Kumbaga, pagalingan ito eh. Yun talagang trabaho nyo eh. Magdebate tayo. Ano ha? Pero... yung mag-walk out tayo, aywan ko lang kung paano nila re-resolvehin yung bagay na yan. Sa mahal ng sweldo ng ating mga mambabatas, siguro naman, hindi ho deserve ng taong bayan na makita kayo mag-walkout. Mas karapat dapat na makita ng taong bayan na ipinaglalaban nyo talaga sila. Diyan sa plenaryo. Ipinakikipaglaban niya inyong panindigan sapagkat para sa inyo, Tinatayuan nyo yan bilang representante kayo ng taong bayan. Kung may kumontra, karapatan din nilang kumontra. Di ba? Kasi deliberative nga po kayo, hindi naman po pwedeng isang Agos lang lahat kayo. Di ba? Kapag ka nag-isang Agos lang ho kayo, wala na. Isara na natin ang Senado. Hindi na kayo magdidiskurso po dyan. Well, hindi malabong mangyari yan, ha? Na isara ang Senado. Yes. Hindi malabong mangyari yan dahil bakit? Kung ganyan ang magiging sitwasyon at magsisilbing imbalido ang Senado, abay, yung talagang matagal nang sumisingaw yan eh. Natatanggalin ni Senado, na Kongreso na lang, gano'n na lang ang mangyayari. So, hindi malabo mangyari yan kung sakaling makikita talaga ng taong bayan na tuloy-tuloy na nagiging imbalido na. Ayun. Pero ito, live ba ito? Nakikita natin ngayon sa, sa Senado? Live? Naghihintay yung mga gunggong. Naghihintay sila. Walk out pa kasi eh. Ngayon kayo mag-walk out. Ang bira. Ayun na nga mga kababayan. Meron po tayong video pagkatapos nito. Abangan nyo lang. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Palagbag tong Lunes na to. Grabe.